Welcome to province of Kalinga, home of the oldest tattoo artist, Maria Ugay, also known as Apo Wang-ud. Malimig ang simoy ng hangin ang pumutol ng aking pagtulog sa terminal ng Victoria Liner kung saan ako nagpahinga. Dito yan sa bayan ng Rojas, sa probinsya pa rin ng Isabela. Kahit kapangit ang panahon ng mga araw na yun, ay diniretso ko lang ang aking pagpadyak. Malawak na tanim pa rin ng mga palay ang aking nadaanan. Hanggang sa makalabas nga ako sa bayan ng Rojas at pumasok naman ako sa bayan ng Malig. Ganun pa rin, malawak na taniman pa rin ng palay ang aking nadaanan. Fast forward hanggang sa mapasok ko na nga ang bayan ng Quezon. At dito lang ako nakaranas ng mga ahon na ahon. Kada bayan na pinapasok ko, palayan ang nadadaanan ko. Parang walang katapusang mga palayan. Ahon na nga, sumabay pa ang lakas ng hangin sa paghihirap ko sa kalsada. At nang makita ko ang direksyon papunta ng Tabuk, napaisip tuloy ako, pasukin ko kaya. Lakas loob kung pinasok ang probinsya ng Kalinga kahit alam ko may civil war na nangyayari dito. Pero kabado talaga ako. Hindi ako takot dahil first time ko. Takot ako dahil sa mga kwento-kwento ng mga tao rito. Na kapag nakasagasa ka ng sisiw, pati mga manok, mga itlog, ay babayaran mo. May sarili silang batas. Hindi nga kayang kontrolin ng mga kapulisan kapag nagkakaroon ng sigalot sa lugar na to. Tandan checkpoint ang lugar. Hindi talaga maganda pasukin ang lugar na to. Pero sabi ko nga sa sarili ko, marating ko lang ang arko ng Tabuk, okay na ako, lalabas din ako. Bago pa ako pumasok sa lugar, marami akong pinagtanungan kung delikado ba talaga sa probinsya ng Kalinga. May mga nagsabi ng oo, may mga nagsabi ng hindi, at mayroon din nagsabing depende. Ngayon, babasagin ko sa inyo ang maling haka-haka at maling kwento ng karamihan. Dahil naniniwala ako ibang kwento sa realidad, iba kapag naranasan mo. Rolling hill ang kalsada sa Kalinga, medyo may kahirapan. May mga pagkakataon pa nga na kapag hindi ko na kinakaya ang ahon, tinutulak ko na talaga ang aking bisikleta. Ilang saglit pa, narating ko na ang arko ng Kalinga. Yung takot na bumabalot sa katawan ko, nahaluan ng saya. Finally, narating ko rin ang probinsya na matagal ko nang gustong-gustong puntahan. Ang lugar na pinangingilagan ng karamihan. Ang lugar kung saan makikita ang pinakapamatandang tattoo artist ng Pilipinas, si Maria Ugay o mas kilalang Apo Wang-ud. Halos katabi lang ng arko ng Kalinga ang pasalubong center. Iba't ibang mga produkto ang mabibili nyo dito na Kalinga. Katulad ng mga mug, t-shirt, blanket, scarf, bags at marami pang iba. At paglabas ko, inumpisa ko na kagad ang pagpadyak sa kanilang probinsya. Welcome to province of Kalinga, home of the oldest tattoo artist, Apo Wang-ud, also known as Maria Uwang. Nakapitong North Luzon loop na ako pero hindi ko talaga ito napapasok ngayon lang kaya napakasaya ko. Marami rin ako nadaan ng mga palayan at mga burol, mga sigsag at false flat na kalsada. Yung akala mo flat pa rin pero hindi mo alam umaahon ka na. At pagkatapos ng 20 kilometers sa padyakan, narating ko rin ang kapitolyo ng kanilang probinsya, ang Tabuk. Maraming mga bumabati sa akin sa kalsada kaso hindi ko na nga pinapansin. May narinig pa nga ako na nagsabi, di ba yan nasa may TikTok? Hindi ko lang pinansin. Ganito pa lang itsura ng Tabuk, malawak, busy ang mga tao, abala sa kanilang mga trabaho. At sa halos isang oras na pagtambay ko sa Kapitolyo ng kanilang probinsya, sa awa ng Diyos, wala namang gumalaw sa akin. O mali lang talaga ang interpretasyon ng mga tao sa mga taga-Kalinga. Sabi ko nga, iba talaga ang kwento sa realidad, iba kapag naranasan mo na. Alam ko na mayroong mga taga-Kalinga na makakapanood nito. Sa mga taong dined mo ako kahapon, pasensya na po. Hanggang sa maisipan ko lang ang lumabas sa kanilang probinsya, pero sa iba na ako nagdaan. Matataas na mga burol na ang aking dinaanan. Overall, 17 mga burol ang dinaanan ko. Hanggang sa tuluyan na akong makalabas ng probinsya ng Kalinga. At paglabas ko, in really na, probinsya na ng Cagayan.
Yung magagandang klase ng burol na nadadaanan ko kapag ako ng Lord Loop, nasa harapan ko na. Hindi ito biro, ganyang kataas, pati ang antena na daanan ko. At lumakas ang loob ko nung makita ko ng mismong main road, ang Maharlika Highway na dinadaanan ng mga bus at malalaking sasakyan. Papunta sa bayan ng Tugigaraw, probinsya ng Cagayan. Hanggang sa gabihin lang ako sa tulay ng Bontong Bridge. At yan ang kwento sa likod ng pang-anim na araw ko sa kalsada. Maraming salamat sa panonood and God bless. At dahil dyan, deserve ko lumabon ng pansit batil patong ng Cagayan.